teaser lang sa mga nakakaalam nitong Dr. Pulley fly balls. Next video papalit na tayo ng bola. So andito na tayo sa JR Motorworks. So yan, nababasa yung Dr. Pulley. All goods in the hood. Straight 17 grams na Dr. Pulley. Napag-try tayong mag-reach ng 100 kph. So yun guys, welcome back to another video. Ito ay continuation lamang ng ating vlog dahil today ay magpapapalit na tayo ng bola or fly ball sa ating panggilid. Maggagaan tayo ng bola at ang gagamitin natin ay all straight 17 grams from Dr. Pulley na fly ball. Yan ang gagamitin natin and hopefully mas mabigyan tayo ng mas magandang arangkada. So bakit nga ba Dr. Pulley yung binili ko na fly balls na pagkamahal-mahal compared dun sa traditional na bilog lang na bola? Yung 17 grams lang din na pabilog. Yung Dr. Pulley kasi guys, hindi yan bilog yung shape ng body niya. Ang nangyayari doon, nag-i-slide lang siya sa ating pulley. Ang difference kasi sa bilog lang, mas nakalubog siya compared dun sa mga traditional na bola. Mas nagsisimula siya sa pinaka lowest, kumbaga yung pinaka sagad, kaya nagbibigay ito ng explosive na arangkada. Tapos yung shape ng body nito nakakatulong din to sa pangdulo. Kumbaga mas tinutulak nitong hugis nitong katawan ng fly balls na to yung ating mga backplate at saka pulley. Nakakatulong siya na mas maitulak pa or mas maipit pa yung belt natin, kaya nagkakaroon ng pangdulo kahit papano, diba? Kahit na stock pulley lang tayo, ang sinasabi nga ng karamihan, mas effective ang Dr. Pulley na fly balls sa mga stock pulley. Kasi dun sa mga nakakalkal na pulley, tas gagamit ka ng Dr. Pulley fly balls, baka hindi na siya maging kasing effective. Kasi nga ang purpose ng Dr. Pulley na fly ball para hindi ka na magkalkal ng pulley. Talagang kung ano lang yung stock, papalakasin niya lang. So dito na tayo sa JR Motorworks. Papalitan mo. Nasa kwadradong bola. Ito lang, ipapalit natin. Yung backplate sana, papalihain ko. Yung kanto. O yung kanto, okay lang yan. Sige, okay lang. Ayan yun o, yung magic washer. Yung backplate po, yan, papaano natin yan. Papalihain lang. Ano pa ba? Ba't parang wala namang kanto? Hindi, matalim talaga, ano? Matalim talaga, ano? Ayan, oo, papalihain ko yan para ano. Alam mo yung correct orientation yung paglagay niyan. Pag ganyan, ano, tama. Kasi marami daw nagkakamali, no? Basta daw nababasa yung Dr. Pulley. Tama ganyan. Kaso dapat ganito. Dapat ganyan. Nababasa yung ano. Yan, sabas natin. Yan. So yan, nababasa yung Dr. Pulley. All goods in the hood. Pag yan, umiikot. Pag yan umiikot, mali. Hindi kinabit yung backplate. Ayan, yun na yung backplate. Wala pang alog to, no? Yung mga slider piece natin. So yan, bali naggaan tayo ng bola, 17 grams. Tapos ipapalagay pa rin natin yung 1mm washer. Ayan, 1mm washer. Yan, magagamit pa natin yan. Wala pa namang kanto eh. Kapag na medyo nalalakasan na tayo sa gas, balik natin yan. Baka bigla lumakas gas consumption ko dito eh. Paunti-unti lang tayo. So yun, tapos na tayong magpakabit ng 17 grams straight na Dr. Pulley. So testing na natin kung okay ba to. Nakaka-excite. Pero syempre dito tayo ulit nagpagawa. Shoutout ulit kay JR Motorworks at kay Boss na siyang nag-handle ng ating scooter. Try natin mag-off ng SSTC. Tapos check natin yung full potential, full arangkada nitong bola natin.
Ayun, nakikita nyo na ngayon kung ano yung acceleration. Pero mamaya, kapag sa open road, doon natin talaga matetesting yung full potential nito. Doon natin maorasan, makakompare natin siya dun sa previous na 19 grams yung stock flyballs natin. So yun, balikan ko kayo, magsusundo lang ako. Boyfriend duties. Disclaimer lang guys, warning. Huwag niyong gagawin to kung hindi pa kayo sanay sa kalsada or di kayo familiar sa kalsada. Saka lalo na yung ganito na maraming dumadaan, pwedeng ikadisgrasya or makadisgrasya tayo ng iba. So panatilihin nating safe yung gagawin natin as much as possible. Yan guys, game tayo. Three, two, one. Kunin na lang natin yung mga previous test natin na naka 19 grams pa tayo na bola versus itong naka Dr. Puli tayo na 17 grams. So angkas ko na ngayon yung girlfriend ko at papunta na kami sa kanyang work. Ito na siguro yung chance ko na mapakita sa inyo kung ano yung performance nito na may angkas. Pero syempre hindi natin kayang isagad, kumaga yung arangkada lang kapag may angkas. So ako po ay 65 kilograms at ang girlfriend ko ay may timbang na 55 ata. Hindi ko sure. So kulang kami ay nasa 110 to 120 kilograms in total. So kung ganun kayo guys, kung ang total nyo lang is 110 to 120 kilograms, tapos ganito yung setup nyo kagaya sa amin, 317 grams saka 1mm washer, okay na. Sulit na yung performance. Goods yung arangkada, mayroon naman kahit pa paanong gitna. Hindi naman namin kailangan ng top speed dahil chill rides lang kami palagi. Siyempre lagi tayo nag-iingat kapag meron tayong kasama. Ito guys, so may angkas pa rin tayo. Ayan, paangat, paahon. Ayan, tinan nyo guys yung overtaking neto. Ang bilis lang niya kunin yung 60 pataas kahit na may angkas ka. Lupit ng setup na to. Tapos in return, sobrang tipid sa gas. Kung makikita nyo, sana nakikita nyo, 40, 40.4. Parehas lang sa, sa stock na configuration eh. Kumbaga stock pang gilid. Ganyan lang din inaabot ng fuel consumption ko eh. Ngayon, may arangkada tayo. May gigil na sa low to mid RPM. Diba? Tapos mabilis pa rin kahit pa paano. Nabawasan tayo ng konting top speed pero enough na to, lalo na kung lagi kayong may backride. Premium po. Full tank. Apo, full tank 100. Ito lang, full tank. So yan lang muna for today's video. Sana na may nakuha kayo. Sana may nakuha kayong idea sa video ko. May natutunan kayo or napasaya man kayo, nag-enjoy man kayo. Kung mabot kayo sa punto ng video na to, sobrang solid nyo. Again, this is Carl MK. Ngayong tag-ulan, makulimlim na naman. Stay dry sa ating lahat and ride safe always.